Sud po ito ng viral post ng isa po sa kasama natin sa trabaho, isa pong mamamahayag at nag-viral kung saan isang surgeon ng isang government hospital, I think it's the Philippine Heart Center, ay merong nilapitan kasi ito pangkaraniwan sa trabaho din po namin, Dr. Hector, na may lalapit sa amin at ipaparating sa amin yung kanilang hinaing o sumbong in the hope nga na matugunan. So ito ngayon, with pinost niya sa kanyang social media account na itong surgeon na ito ng Philippine Heart Center was charging an exorbitant fee. Sobrang laki daw, 85,000 yung sinisingil dun sa pasyente na walang masyadong kakayahang pinansyal para linisan lamang yung sugat. So may mga nag-react, di ba, na sobrang maningil. But here we are this morning para lang unang-una, unahin na po natin to get the facts straight. Dr. Hector, ano po ba ang pangyayari? Ano po yung nangyari dito sa kaso na ito? Ang kaso pong yan ay nagmula nga doon sa isang viral post ng isang mamahayag, no, na sinasabi niya na masyado naman raw mahal ang sinisingil na professional fee ng isang doktor na tumingin sa isang pasyente na kakilala ng pamilya niya. At siya pa yung naglagay na nag-donate na rin siya ng mga gastusin para matustusan, pero hindi raw ma-discharge yung pasyente dahil nga napakataas raw nung sinisingil na professional fee ng doktor na nag-opera at naggawa ng paggagamot sa kanyang sugat. So, ang aking natanong din yung doktor na in fact, napag-usapan naman po nila yung ibabayad na nung pasyente at kasama raw yung anak doon sa kanyang nagra-round siya at pumayag sila sa ganitong halaga at sila po ay binibigyan pa ng another 10,000 discount as a senior citizen discount at nag-okay naman po sila. Matapos nun, kinabukasan, nagsabi naman raw po sa kanya na guarantee letter raw ho ibabayad. So, sinabi naman ho ng doktor na tumitingin na opo, papayag naman po ako para makauwi na kayo hindi na kayo magtagal dito. Dahil ho, by then I think 19 or 20 days na siyang nasa hospital. And of those 19 days, no, at least 15 or 17 days, araw-araw or every other day, naglilinis at naggagamot ang doktor sa sugat. Yung sugat to kasi niya ay hindi maghilom na sugat at galing pa siya sa isang hospital pa. At nung pumasok ko siya doon sa hospital na yun, ay infektado at medyo septic ang tawag doon, no? Magkakaroon siya ng posibilidad na baka maputol pa yung binti niya kung hindi magamot. Pero may mga problema ring sa puso at saka diabetes, hindi ho makontrol at saka infectious nga. So, nagtawag ho yung pinaka-attending, hindi ho rin siya attending ang primary doctor, ng tulong sa mga ibang doktor at na-control naman nila yung diabetes, yung sakit sa puso. At saka ito hong si Dr. Ribu ay masusing nag-araw-araw or naglilinis siya at ginagamot, tinatanggal ho, nagde-debridema ang tawag ho doon. So, debridema ng wound regularly so that matapos sa mga ilang araw, maaari na hong mapauwi yung pasyente at na-control na ho yung lahat ng mga dapat makontrol. Kung tutuusin po nyo, sabi nga namin, ang hinihiling na professional fee ni doktor ay nagkausap na ho sila at pumayag na ho siya. Ikalawa, yan naman pong sinisingil niya na una nilang pinag-usapan ay hindi ho siya exorbitant. Isipin lang ho po nyo, ang consultation fee ng isang doktor, lalo na't specialista, konsultasyon pa lang ho yan, it would average from around 700 to 1,000 depending on the room rate. Pero meron pa hong ginagawa at ilang araw na ho siya doon. And sa PhilHealth alone, ang isang debridema na tinatawag, you're being allowed somewhere from 8 to 10,000 per session of debridema. Yan yung paglinis ng sugat. Ganun katagal na ho yung ginagawa. Ang tawag po doon? Yung pagsugat, paglinis po sa sugat, debridement or debridement. Okay. No? So, yan ho ay ginagawa at nabigyan naman ho siya ng isang compassionate at emphatic treatment. No? Mabait naman po yung doktor. Hindi naman ho sila nag-ahaway ng pasyente. Kaya nagugulot lang ho kami
mahusay naman ang usapan nila. At yan ho isang patient-doctor relationship na usapan. Yeah. Bakit ho kailangan siraan si doktor sa publiko na sinasabing masyado exorbitant? By common practice, we find that the initial quotation ni Dr. Ribu at saka at usapan nila is within normal, hindi ho siya exorbitant fee. Basing on his expertise at saka specialization, dalubhasa ho talaga ang kinakausap niya. So, ganun ho talaga ang kalakarang pagbayad sa kanyang serbisyo. At even po na willing naman po siya mag guarantee letter, even may discount pa ho pa. So, hindi ho nararapat na siraan sa publiko ang isang doktor na nagbibigay na ng kanyang serbisyo. So, Doc, Makalawa naman ho, Okay. nagbigay pa ng panibagong salita itong ating mamahayag na ang heart center raw ay isang government hospital, so dapat libre raw. Pero hindi ho lahat ng government hospital at lalo na yung heart center, hindi ho lahat ay yung tinatawag natin clinical cases, no? Tumatanggap ng pribado. Ang mga rates ho ng PhilHealth at saka yung mga clinical cases works for patients who are admitted o naka-admit ka sa ward. yeah. Pero yung pasyente ho ito ay mukhang nasa private room at saka special na ang nangyari sa kanya, hindi ho yata naman ICUs but semi-emergent ho at saka emergency. So mataas ho talaga at pumasok siyang pribado. Pwede naman ho sa heart center tumatanggap ng mga pribado. So from the onset, alam na niya siguro na ang kanyang rate hindi ho yung libre. Ang mga doktor din ho sa heart center, hindi ho lahat yan ay sumesweldo sa gobyerno. Ang mga nurses ang mga yan, at saka mga health workers, staff niya, oo. Pero may mga doktor ho dyan na consultant basis lang ho sila. Kailangan talaga yung specialty nila para mapatakbo yung hospital. So they are visiting consultants. Meron pa ho dyan mga ibang government hospitals, 1 peso ang bayad per year, no? Just to be able. But then they would be able to collect professional fees whenever they do cases. And karamihan sa doktor, they follow yung aming relative value unit na yun ang pamantayan na hindi ho naman talaga exorbitant yung naisingil sa kanya.